Noong 90 BC, pumayag si Haring Mosias na lisanin ng mga anak niyang Zarahemla upang ipangaral ang salita ng Diyos sa mga Lamanita. Si Amon ay nabihag at nag-alok na maging tagapagsilbi ni Haring Lamonay. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Hesukristo. Bigat kayo sa inyo paroro. Haring Lamonay, mayroon kaming nahuling isang pita. Dali niyo po sa akin harap na. Ako magpapasya kung sa ibitin ng loob ako din. Masusunod. Anong ginagawa mo sa aming lupain? Gusto wala akong manirahan. Kasama ang ibang tao hanggang sa akin mamatay. Ang galing siya ng gapos. Kasama sa tagabantay sa kawan ng tupa. At nagsimula ang pagsisilbi ni Amon kay Haring Lamonay. Labis ang pagkamangha ni Haring Lamonay sa katapatan at kakayahan na ipinamalas ni Amon sa kanya. Kaya ninais niyang ito ay makita at makausap. Sino ka? Ikaw ba ang dakilang espiritu na nakakaalam na lahat ng bagay? Hindi ako. Nakikinig ba kayo sa aking mga salita? Ang sasabihin ko sa inyo sa anong kapangyarihan. Nagawa ko mga bagay na ito. Oo, paniniwalaan ko lahat ng iyong sasabihin. Ako ay isang tao. Simula ay nilikha ng kawangis ng Diyos. At ako ay tinawag ng kanyang banal na espiritu upang ituro ang mga bagay na ito sa mga tao ito. Upang sila dumadala sa kalaman ng yaong, mga tarungan at totoo. At isang bahagi ng espiritu, yaon ang pamamalagi sa akin na nagbibigay sa akin ng kaalaman. At gayon din ng kapangyarihan alinsunod sa aking pananampalataya at mga naisin na nasa Diyos. At gayon din ng kapangyarihan alinsunod sa aking pananampalataya at mga naisin na nasa Diyos. Lumakan po kayo. Ay, sige, salamat po, Brother Amon. Huwag po kayong nahihirang mo sabi sa amin kung may matutulong kami sa inyo. Ako, ni Ano, Red. Siya, lumakan po kayo. Ay, sige, maraming salamat po. Tulungan niyo po kami ng mga pagserbisyo sa aming mga kapwa ng may pagmamahal at lakas para makapagpatuloy sa paggawa ng mabuti. Lamonay, masaya talaga ang mag-serve sa Panginoon. Oo, Amon. Ang sarap ng pakiramdam na makapagbahagi ng gospel sa mga tao. Tama ka, Amon. Sa bawat tao na nakausap natin at pinaglilingkuran, nakikita ko na bumalik sa mga mata nila yung pag-asa. Sana po yung sabihin ko ng katagal na pag-speak sa mga blessings po na hinihintay sa amin sa araw-araw. Hindi ko lang napatuloy po kami gatayan. Hindi na po pag Sa bawat paglilingkod namin, nakakita kami ng pagbabago sa mga buhay ng mga tao. At sa bawat pagbabago, lumalakas ang aming pananampalataya
na ang ebanghelyo ay nagbibigay ng pag-asa at pagbabago sa buhay nila. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Ay ko kaya dito para malaman mo kung ano situation ng hirap mo pagkakano. Ano? Sela? Hindi ganyan. Gagalit ka.